Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa kanyang dakilang katapatan. Salamat sa kanyang pagmamahal na hindi kayang sukatin kailan. Bago tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, tayo po ay saglit na namin. Ama namin Diyos, na tapat at kailanman hindi nagkukulang, Diyos na hindi nagbabago, Diyos namin ngayon, na siyang patuloy na nagpapahayag at gumagawa ng himala at nagpapala. Samahan mo po kami sa maikling pagbubulay ng mga salita mo. Gamitin mo ang iyong lingkod na daluyan ng iyong kapangyarihan. Maging isa lang akong maliit na tinig. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na mangusap sa aming kalagitnaan hanggang kung saan naabutin ng tinig na ito ang mga nanunood at nakikinig ng iyong mensahe. Pagpalain mo po at sansalain din ang anumang hadlang dito sa aming sitwasyon, lokasyon, hanggang kung saan ito makakarating. At Lord, dahil gumagamit po kami ng mga gadget, maging malinaw mga signals sa lahat ng lokasyon, mula dito hanggang sa mararatnan pa ng iyong mga salita. Dinideklara namin si Jesus Christ ang Panginoon sa aming lagayan sa sitwasyon namin lahat. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang kaluwalhatian, sa ngalan ng Panginoon Kristo, ang aming Panginoon, totoong aming dalangin. Amen. Amen. Ang mensahe po natin ay mababasa natin sa Mateo Kabanata 5, talatang 3 hanggang 12. At siya na rin ang aking ipapamaga. Mapalad ang mga aba. Yan po yung pamagat ng ating mensahe. Magsisimula po tayo sa verse 3. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat nakakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aalipin sila ng Diyos. Verse 5, pinagpala ang mga pagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Verse 10, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama nila sa kanyang kaharian. Verse 11, pinagpala ang mga nilalait at pinuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyo ang Amen. Yung pala ng Diyos ang kanyang salita at mga ilang salita pa ng Diyos na ating mababasa nila. Mapalad ang mga aba. Ang salitang mapalad ay tumutukoy sa kapakanan nila na dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo at sa kanyang salita
ay tumatanggap ng kaharian ng Diyos, nakalakip ang kanyang pag-ibig, kalinga, kaligtasan at presensya sa araw-araw. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, pag sinabi sa Bible na mapalad or blessed, ito yung mga taong mas maganda sigurong sabihin na nasumpungan ng Panginoon, na mga nagtiwala sa kanyang salita, tumanggap kay Jesus Christ na Panginoon tagapagligtas, at ng kanyang pagmamahal, kalinga, kaligtasan at presensya ng Diyos sa araw-araw. Yung mga sinasabing ganyan na binanggit, yan ay nakakapit sa atin dahil sa salita natin ngayon na believers. Or we are believers for Christ. O tayo na nampalataya kay Kristo. Hindi ka naman magiging mapalad, kapatid, o yung mga maaaring hindi pa ganito ang buhay, pero marangya, sarap ang buhay, hindi nagkukulang sa lahat ng bagay, kung wala naman sa iyong Panginoon, wala sa iyong salita ng Diyos, o hindi ka nakasumpong ng kaligtasan, o mismo hindi ka nasumpungan ng Panginoon. Kasi tayo yung nawawalang kupay, yung binabanggit doon sa Luke, yung the lost sheep. Yan. Tapos, may ilang pangailangan kung ninanais nating tanggapin ang mga pagpapala ng kaharian ng Diyos. Tayo dapat ay magabayan ng mga kaparaanan ng Diyos at mga pagpapahalaga na ipinapahayag sa kasulatan. At hindi na mga kaparaanan ng pagpapahalaga ng sanglibutan. Supposedly tayo dyan. Iba kasi ang pag sinabing napakapalad mo naman, basta gusto mo, nagagawa mo. Talagang dami mong ganyan, ganyan. Hindi nga yun ang mapalad, mga kapatid, mga minamahal. Ang mapalad, ang sabi pa rito sa pangalawang paliwanag, ay yung mga ninanais nating tanggapin pagpapala ay natatanggap natin kasi nasa kaharian na tayo ng Diyos. At tayo ay dapat magambayan ng mga kaparaanan ng Diyos. Yun daw yung mapalad, yung saan mo yan matatagpuan yung ikaw ay nagagabayan? Sa Bible. Kaya kung mayroon dyan sa atin sa kabilang panig na para sa Kanya, nakakapundi na, nakakaboring na maglingkod sa Panginoon, you are not blessed. Enough. Kasi para sa iyo, maging blessed ka, dapat nasa Panginoon ka, pero sa mundong galawan. Hindi yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya ito, alam niyo ba yung Matthew 5 na ito, bibira nag-a-apply nito sa ministry na ito ipipreach niya. Pero alam niyo ba, ito ang unang preaching ni Jesus. After siya na baptize ng Holy Spirit at mag-fasting siya, for 40 days, 40 night, at tinuksos siya ng dyablo, ito yung unang sermon in the mount or from the Mount of Olives. Nangaral siya for the blessedness. Paano ba tayo sasabihin pinagpala? Ay para sa akin, yung taong pinagpala, basta kalooban ng Diyos, nakakarating siya, nakakagawa siya. Lalo na yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Pero pag ang kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi mo nagagawa, you are not blessed. Yung bang naiinis ka lagi kasi yung gusto ng Panginoon hindi mo magawa. Tapos napapapunta ka doon sa mga hindi gusto ng Panginoon. Tapos pupunta ka sa pulpito Sunday o somehow minsan lang magpapatuto ka. Salamat sa Diyos, talagang sinasamahan niya ako, pinagpapala niya ako. Maling gamit ng pagiging blessed. Ang pagiging blessed ay sabi ka nga rito, ay nagagabayan tayo ng mga kaparaanan ng Diyos. At yung bandang dulo, at hindi mga kaparaanan at pagpapahalaga ng sanlibutan. Ang una sa mga pangangailangan ito ay ang maging aba. Ang unang requirements daw ay yung dito sa ating komentaryong binabasa para tayo maging pagpapala at pinagpala ay maging aba. Maging aba. Maging mapagpakumbaba. Dapat nating kilalanin na hindi sapat ang ating pagka-espiritual. Huwag natin sabihin na spiritual na tayo. Marami pa tayong pagkukulang spiritual aspects. Hindi pa talaga tayo fully mature.
Kailangan natin ang buhay, kapangyarihan na nagpapalakas na biyaya ng Espiritu Santo upang magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi rito ng Panginoon, mapapalad kapag inuusig ka na, verse 10 and 11, o verse 11 and 12. Mapalad yun. Kaya meron po tayong mga dalawang talatang ipababasa dito na pinaka-concluding verse ng ating pagde-devotion. Sa Mateo chapter 14 verse 19. Mateo 14 verse 19, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Yung mga naunang verse doon, bubuklatin ko na para balance yung ating pag-aaral. 14:19. Bago mag-19, yung previous verse, di ko matandaan kaya ako bubuklatin. Nahabag siya sa mga tao. Yan. Sa verse 14, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao niyaon, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit at dinala nila. Pagdating ng verse 19, dahil nagkaroon na ng provision, si Andres yung nakakita ng 5 tinapay doon sa bata at may 2 isda. Pinaupo niya ng mga tao sa habag niya kasi may nang-suggest na kanyang disipulo na pauwiin na kasi magdadapit hapon na. Pauwiin na lang yung mga tao. At sila'y baka mahandusay sa gutom. Eh ang Panginoon ay nahabag. Kasi mga aba, pag nagugutom ka, dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, aba ka sa paningin ng Diyos, naawa siya sa iyo at ipoprovide ka niya. Kaya pinaupo niya yung 5,000 lalaki, hindi pa kasama mga babae at bata. At nang matapos niyang tumingala sa langit at magpasalamat, ay binigay niya sa mga disipulo yung mga tinapay na yan. Pero habang pinamimigay nila, dumadami. Dumadami rin yung isda. Hanggang nakakain na yung 5,000 na lalaki, hanggang nakakain na kasama mga bata at babae. May natira pang 12 kaing. Ngayon, babalikan ko kayo ng konting balik tanaw sa ating pag-aaral. Mapapalad yung mapagpakumbaba. Kanino ba napunta yung 12 kaing na tinapay na may isda kung yun ay assorted na sa bata? Sabi ng Panginoon, pag hindi raw tayo tumulad sa isa sa mga batang ito, yung pinalapit na nagkakagulo kasi yung disipulo niya, nag-uusap-usapan sila at nagtatalo kung sino pinakadakila sa kaharian ng langit. Sabi niya, pinatayo ang isang bata sa gitna nila. Pag hindi raw sila tumulad sa batang ito, sa anumang paraan, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi anong meron sa bata? Mapagpakumbaba, hindi po siya mapagtanim ng galit. Diba makita natin yung mga bata kahit hindi magkakamag-anak, magpipinsan, magkakalaro lang yan. Minsan nagkakagatan, nasusuntukan, maya-maya magkakalaro uli. May lalapit sa kanila. Sali na natin. Bati na tayo. Di bati. Maya-maya andyan na, bibili ng pagkain, hati-hati. Iinom sa isang baso, maglalaro uli sila ng bahay-bahay. Mangutay mga dahon. Luto-lutuan tayo. Magkakasama na naman. Mga Kristiyano na sila. Pero 10 taon na yung kasalanan, sabi, ipinaalala naman sa akin, sige, pinatatawad na kita, pero huwag mo lang ulitin. Hindi walang pagpapatawad, hindi tayo nagiging abanon sa Panginoon. Hindi tayo nagpapakumbaba. Kaya yung tunay na starting point niyan, maging humble tayo. Amen. Last verse. Nang bago siya umakyat, paano niya binless sa mga disipulo? Binless niya through the Holy Spirit. Luke 24:50. Lucas 24 verse 50, pagkatapos ng mga ito, sila isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Bibigyan ko na naman kayo ng konting paliwanag. Balik tayo. Sino ba yung kasama niya doon sa Matthew 5? Mga disciples. Sino ba
kasama niya sa Matthew 14? Mga disciple. Sino ba ang kasama niya sa Garden ng Gethsemane nung siya nagpe-pray? Mga disciple. Sino ba ang pinuntahan niya nung siya muling nabuhay? Kulang pa sila ng isa, yung 11, mga disciples. Nasaan ba sila nung minute niya nasa dagat, nangingisda? Pero anong sabi niya? Matapos siya makapagpakita sa kanila ng 40 araw, nakagawa pa siya ng himala sa magitan ng pagpapahagi siya ng lambat sa gawing kanan at nakahuli sila ng 153 malalaking kirasong isda. Di napunit ang lambat. The last miracle of Jesus. Nag-catch siya ng maraming fish pero hindi napunit yung lambat. Ang ginawa niya bago siya umakyat sa langit, dahil humble ang kanyang mga disciples, na-reach sila yung humbleness, yung tinatawag na maturity, to become humble servant of God. Inanoint din sila ng Holy Spirit, hiningahan. Yan ang kailangan natin. Kung yan ang hinahanap mo sa buhay mo, siguro may nagsasabi, hindi ko na kailangan i-pinpoint. Alam niyo ba ako, yung kaharap mo ngayon, pinipilit ko talagang sumigaw sa microphone. Hindi talaga yun ang forte ko. God did not design me to become a preacher na para bang merong takurin kumukulo sa ulo, talagang ang init-init. Kung ako'y gumalaw sa pulpito, mga 3 hakbang lang, hindi ko iniiwan ang pulpito masyado. Hindi ako masyadong tinatawag na charismatic preacher. Pero alam ko kung ano ang sinasabi, naririnig ko ang tinig ng Diyos. Handa akong sabihin ang pinapasabi niya. Kung humble ka, you must do what is pleasing to God. Sabihin mo yung pinasasabi ng Diyos. That is a humbleness. That's the spirit of humbleness is doing what is pleasing to God. Huwag tayong maging man pleaser. Siguro yung iba nagsasabi ng ganito. Yung may mga posisyon. Makapunta na nga kung hindi lang ako chairman. Makapunta na nga, nakakaya sa mga kasama ko. You're not doing the right thing to do. You are not a kind of person na nagpapakita ng pagiging abao, pagiging mapagpakumbaba. Dapat, kung nagaganon tayo, nagkakaroon tayong struggle, sabihin natin, makapunta nga, nakakaya sa Panginoon na tumawag sa akin. Lord, pasensya ka na, iayos mo po yung puso ko, pupunta ko rin hindi lang para sa compliance, pupunta po para gawin ang kalooban mo. Yun yung mga mapagpakumbaba. Yun yung mapapalad. Sila raw ang magmamana ng lupa. Diba? Sabi ng binasa natin kanina. Sila daw ay yung makakakita ng Diyos. Ang alam ko, Matthew 5:5 yan. So, tapos na po tayo. Nagre-recap lang ako ng mga verses. Matthew 5:5. Tama. Mapapalad o mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila yung pinangako ng Diyos. Yan. Ay, 8 pala yung may malinis na puso. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kumbaga, isang kengkoy na joke na salita. Nakikita pala ang Diyos, ang sagot, pag clean yung heart. Kaya nga may kanta tayong a pure heart. Sino ba nagsabi nun? Hindi naman yung mga ngantay. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin, ang pusong malinis, ang pusong dalisay. Sa Psalms yan. A broken spirit and a contrite heart, yun yung hinahanap ng Diyos sa atin. Yung basag ka, yung hindi mo sinasabing buong-buo pa kay Lord, wala kang tapyas kahit konti, perfect ka, hindi. A pure heart, that's what I long for. A heart that hides your God. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, aming Diyos sa langit na narito sa aming kalagitnaan. Kami po ay nagpapakumbaba muli. Sinasabi namin hindi lang sa aming bibig, kundi mula sa puso namin at pinuyukot sa iyong harapan, kagaya ng isang abang tao na walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Aming Diyos, aming Ama.
Sa umagang ito, Lord, katagpon mo po ang pangangailangan namin sapagkat kami naman po ay laging handang magpa-siyasat sa iyo, magpa-check sa iyo. We are willing to be corrected by. At kung kami pumapayag na laging tinutuwid mo, meron na kaming karapatan na lumapit sa presensya mo, sa iyong trono ng biyaya sa umaga nito. Pagpalain mo po ang mga kapatid kang manggagawa na kasama kong dumadalangin sa iyo. Ano man at gano'n man kalaki ang bigat ng kanilang labanan. Lord, ikaw ang Diyos na tutugon at magbibigay sa amin ng kapangyarihan para kami ay maging mananagumpay at iyong pagpalain. At kung may mga karamdaman, iyong pagaling. At kung may mga pag-atake ng masasamang espiritu, ay mawasak ang lahat ng gawa ng kaaway sa mga sandaling ito. Sa buhay ng mga kapatid ko, na kasama kong nananalangin ngayon. Lord, ingatan mo pang bawat isa saan man sila naroroon ngayon, sa trabaho man, ibang lugar, ibang bansa. Lord, we pray cover and protection sa mga may trabaho, maging dito sa aming bansa, mga lingkod mo, kapatid ko, na kasama kong nananalangin. Pero at the same time, nagtatrabaho sa government, may mga business, etc. At yung mga full-time sa ministry, katagpuin mo po ang pangangailangan nila. I-bless mo rin po ang lahat ng kapastoran ng Philippine General Council ng Assemblies of God at hanggang dito sa Southern Tagalog District Council mula Section 1 to Section 8, specifically dito sa Section 6. We pray for covering protection sa pamunuan iyong i-establish at iyong ginagabayang pamunuan mula sa Presbyter, Assistant Presbyter, Secretary, Treasurer ng Section 6. Kilala mo po ang bawat isa, alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Lahat ng lisensyadong pastor mo, unlicensed pastors, leaders sa kasama namin naglilingkod, katagpuin mo po ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, maging sa lahat ng mga lingkod mo dito sa mainland ng Quezon Province, ng Section 6, hanggang sa Marinduque, sa Pulidio, Dupuk Island, sa Bordeos. Hindi ko man banggitin ang kanilang mga pangalang mga lingkod mo. Katagpuin mo ang pangailangan ng iyong mga lingkod sa mga nabanggit na lugar sa loob ng Assemblies of God. At yung mga nasa body of Christ na kasama namin naglilingkod sa iyo, mga kapatid namin ng different denominations, O Lord. Gawin mo po kami pagpapala at pinagpala. Dinideklara namin ang kaharian mo, Diyos, at pagpapala mo sa iyong kaharian ay sumagana sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak. At pinag-pray din namin ang aming bansa, ang aming mga namiminuno mula sa aming Pangulo, sa mga senador, congressman, sa mga governors, mayors, lahat hanggang down to the barangay level, sa buong archipelago, Luzon, Visayas at Mindanao. We declare righteous governance. We declare Jesus is Lord. We declare ang salita mo'y manaig, maging panuntunan ng lahat mong mga lingkod. At lahat ng iyong mga inuluklok na lingkod bayan na nasa public servant. Mangyari ang kalooban mo, maghari ka sa aming bansa. Ingatan mo rin ang aming bansa sa mga pag-atake ng anumang masama, naging sa buong karagatan, specifically sa West Philippine Sea. Pagpalain mo rin po ang bansang Israel, ang mga kaganapan ngayon ng mga signs ng malapit ka ng babalik, maging alisto kami mga lingkod mo, lagi namin hayaang masunod ang kalooban mo, may pangaral namin ng iyong salita, ayon sa iyong kalooban, upang maging kabahagi kami sa nalalapit mong pagbalik, at ang mga signs na nagaganap at kaganapan sa Israel. We declare, ikaw ang Diyos ng Israel, Lord, magbabalik loob sa iyong mga Israel o Israelita, matutupad ang propesya mo para sa kanila ngayong last days of God.